Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. You're raising your hand, Mr. Charlie Atongang. Yes, Your Honors. Huwag lang masyado mahaba, ha? Yung, okay. Sasalita po ako sa dalawang bagay. As Lucky 8, inamin ko po, nasabi ko sa inyo, kailangan, pasensya ka, hindi ako narating noon nakaraan dahil kita niyo ng boses ko, tsaka lagi ako inuubo dahil nagka-COVID ako noon nakaraan. Pero, excuse me, negative ka? Negative. May side effect. Thank you, thank you. Anyway, Continue. as dalawang klase, Lucky 8 at saka as gaming consultant ng mga sugal, makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8, owner of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ano na eh, ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, o talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang... Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. Sige. At pang-level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At Yeah, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your Honor. Pakisabi na rin yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, Para... alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na... Basta sasabihin ko lang po yung... kasi yan, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang Lucky 8? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your Honor. We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito, ang gusto ko lang makatulong sa tao, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less, sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ako na po babasahin to, tapusin ko lang po yung Mr. Chairman, sorry to interrupt. For a while, Senator, Mr. Atongang, Minority Leader. Meron pa po isang importante remark. For a while. May interjection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will permit. Since the resource person has mentioned that he is
the owner, he admitted he's the owner of Block 8. He mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabong? Yes, we can do that. Sinabi Yes, Oh, we can yes, do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang laki, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tebong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan, plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng Sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na Sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binatayad natin sa gobyerno. Sa totoo lang, gumawa naman ng batas ang Congress ngayon eh. Dahil wala tayong batas sa Sabong. Ito po yung batas na ito as gaming consultant na. Ang PD 449 po, yan ang original na batas ng Sabong. Fridays and holidays lang yan. Sabungan lang. Noong 1994 yan, 1974, na-amendya ni Presidente Marcos bago sa bumaba, PD 1802. In-amend siya 1802, tapos after few months, pinalitan na 1802-A, 1981, ginawa niyang Sundays and holidays and regular days. Yan yung tinatawag ng mga pintakasina. Ang pinakahuling batas ng Sabong. So, ibig sabihin, amended na yung PD 449, sinabi po ni Senator po, yung amended na po yung PD 449, naging PD 1802 na po yun. Doon po tumitigil at nagkaroon lang na isa pa na Republic Act 7160 noong 1991. Ipinasa sa local government ang paglilisensya at saka pag-aayos ng pag-i-issue ng license and pag-control na cockfighting inside cockpit only. Doon pumapasok yan. Ngayon, yung pinagtatalunan natin na ang PAGCOR ba may karapatan na umawak ng Sabong? Wala karapatan sa Sabong ang PAGCOR dahil ang PAGCOR, babalik tayo doon sa local government code na 7160, sila ang control, sila ang mag-i-issue ng permit, sila ang GAP ang magko-control magbibigyan ng license. So tatlong agency ito eh. Local government, ang mayor ang mag-i-issue ng permit, building permit, tapos ang GAP ang mag-i-issue ng mga license and everything, mag-monitor ng mga game fixing. Ang bet ngayon dahil kaya nakapasok ang PAGCOR dito dahil sa new technology na. Nung nagsimula na itong mga pandemic na to, tatlo lang kasi ang pwedeng tumanggap na sugal. PAGCOR, PCSO, tsaka horse racing. So, kung ano yung sugal na papasok dyan, may sasalong isa. Pag walang sumalo niyan, ibig sabihin, illegal gambling yan. Ngayon, since pumasok tayo sa online gaming, gumamit tayo ng computer, online na yan. So, kinuha ng PAGCOR na walang ibang kukuha dahil online ka, tsaka pa lang nila kinuha. Wala pa kasi sa batas ng online eh. Ang online gaming lumabas noong 2005 lang yata yan. Nagsimula lang yan yung mga pogo-pogo. So, ibig sabihin, hindi rin natakil yan, hindi na pag-aralan sa law yan eh. Wala naman kasi yan, new technology yan eh. So, ibig sabihin, kung ano man ang batas na ginagawa ngayon, kapareho nito nung
Etong, bakit kami nakapag-start maski na may pandemic? Bakit nakapag-video ka? Ang pinagbabawal ng IATF si cockpit. Cockpit lang po yun. Ngayon, nung nag-apply kami, pinag-aralan ko yung legality. Nagpagawa kami ng ordinansa. Tingnan nyo to. Ordinansa, nung time na yun, wala pang PAGCOR, 2001. Nagsimula kami nung ordinansa ng Manila, Lipa, tsaka Santa Cruz. Nagsimula lang kami sa Lipa, tsaka Santa Cruz. Sinasabi sa isang ordinansa, ang ordinansa kasi, yan yung parang Congress ng ating Pilipinas. So sa bayan ng Santa Cruz, or sa bayan ng Lipa, or sa Manila, sinasabi ng ordinansa na itong kumpanyang ito, since kami nagre-regulate, kami ang local government, binibigyan po namin kayo ng authority na magpasabong na magpalabas ng ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At pinapayagan namin kayong magpasugal sa territory, within the territory ng online, by air or by land. Ibig sabihin nun, pwede tayong gumamit ng online na telepono at pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may nung time na yan, bawal pa dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang Lockheed? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko to, kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan For the record, I'll just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi po namin kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laging sa laki binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari kung may nawawala? Kami lang po ang pinakamalaking operasyon. Sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. So I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa ratong sabungan yan na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya, klaruin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga, pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kinalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya pinatawag namin kayo and we're giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po. For a while. For a break, break.